Magandang araw mga kaibigan. Usaping pulis tayo ngayon. Medyo malungkot na balita dahil ang mga pulis natin na to serve and to protect ito ng abuso ng mga sibilyan lalo na mga kababaihan. But again, baka sabihin ni Aling Auntie Claire Castro na these are all isolated cases. Huwag idamay ang buong kapulisan. Ito, may balita ang Net25. Lasing na pulis, persahang pumasok sa bahay, kinasuhan. Mabuti na lang nakunan ng video yung pagpasok ng lasing na pulis, isang staff sergeant. At mabuti naman, mabilis ang aksyon ng Quezon City, kasi nangyari ito sa Quezon City na. Mabilis ang aksyon ng Quezon City Police District, pati ang NCRPO mabilis. Kaya saludo ako dito sa mga pangulo o mga commanders ng mga police units na ito. Ito ang direktor ng Quezon City Police District dahil sa kabiguan na i-report agad ang naturang insidente. Detalye sa report, sinapahan na ng kasong kriminal ang abusadong pulis sa viral video na nakuha ng lasing at pwersahang pumasok sa isang bahay sa Quezon City. At dahil po sa insidente, sinibak naman sa pwesto ang direktor ng Quezon City Police District dahil sa kabiguan na i-report agad ang naturang insidente. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Yung mga pulis na ginawa niya ng kwento eh. Yan na yung pulis. Ang sabi niya sa mga pulis, tinimplehan yung mga adik. Madaling araw kahapon ang pasukin ng nakasibilyang pulis na ito ang isang bahay sa barangay Damayan sa Quezon City. Lasing po kayo, kuya? Hindi ako, kung papanin ako din, lasing ba ako? Amoy anak ka po. Hindi ako amoy alak. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Hinahanap niya ang isang babae na umano'y nagpapakalat ng malisyosong impormasyon sa kanya. Sinubukan pa ng pulis na agawin ang cellphone ng mga biktima. Kaya ako pinapalit dito, kasi para chinas din po. Sige po, i-check niyo po sa taas. Wala po dito. Ito po, tingnan niyo po, kwarto po namin to, wala pong tao. Puros Sige po. babae, no? Kuya! Bakit ka pa na malaki? Kuya! Si Dimple may kasalanan ito. Pero hindi po Nananayin ko kasalanan. sa estasyon. Kuya, makakakita pa! Yan na. Kuya, wag! Kwento ng nanay ng mga biktima. Wala siya sa bahay nang mangyari ang insidente. Pero kilala raw nila ang pulis, kaya nagulat siya sa ginawa nito. Yung mga bata natakot, unang-una sa lahat yung takot sa mga matatanda. Kasi po ang nakatira lang po talaga doon, mga senior. Puro lang po kami doon babae sa first, second, and nasaktan po yung bunso ko. Yun nga, di ba, nakita naman po natin sa video na nagpambuno po sila. Nagagawan po kasi sila sa cellphone. Tapos yung panganay ko yun, ganun nga din po, nasaktan din po. Pati po yung dalawa pong matanda. Mabilis namang naaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang dawit na pulis na nakilalang si Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan na nakatalaga sa Police Station 2. Agad siyang dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody. Ang interview po natin siya, ang explanation lang niya na meron daw nagpapakalat ng text information report na may involvement siya sa drugs. Kaya ayong nagpapakalat na Dimple, yun ang hinahanap niya. Kaninang umaga, sinampahan na siya ng reklamo sa piskalya. Kabilang narito ang paglabag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, kasong violation of domicile, physical injury, at grave threat. Yung NCRPO ay hindi po namin pagtatakpan ng mga ganitong bagay. Rest assured that we will investigate thoroughly our police officers na involved po sa mga ganitong maling gawain. Ipinag-utos na rin ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa pulis para tuluyan siyang maalis sa serbisyo. Wala raw po ang sa PNP ang mga mapang-abuso at hindi sila bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Samantala, dahil sa insidente, sinibak sa pwesto ang hepe ng QCPD na si Police Brigadier General Melesio Busling Jr. Ayon kay General Abirin, nabigo ang opisyal na i-report agad sa kanyang insidente. Siguro, pre-presume niya na, na alam ko na. So, siguro ginagawa na niya ng paraan na
ayusin yung problema or gumagawa siya ng action, yung mga action niya, but he failed to for me of those action. Kaya nga po isinubject po natin siya for administrative relief, then makikita natin kung naging remiss ba siya dun sa sa responsibility niya as the district director. Pero para sa pamilya ng biktima, unfair ang pagsiba kay General Busli na mabilis naman daw umaksyon sa kaso. Ang opisyal pa daw mismo ang nagkumbinsi sa kanila na ituloy ang reklamo laban sa pulis. Nung nalaman po niya kaagad yun, agad-agad po siya sa amin pumunta sa Station 2 at agad-agad po siya nagpakita sa amin ng convincing na kailangan namin ipagtanggol yung karapatan namin. Ipinaliwanag niya sa amin mabuti yung kung ano yung nararapat at hindi daw po niya kukonsintihin yung mga ganong klaseng mga pulis na mga ganong attitude. At handa raw nga po siya kaming bigyan ng full support at sa kung ano pa man po ang pangangailangan namin para po sa kasong isasampa namin. Sa isang mensahe, tumanggi ng magkomento si General Busli at iginiit na inirerespeto niya ang nasabing command decision. Pansamantala namang itinalaga si Police Colonel Glenn Silvio, ang Deputy Director for Administration, bilang officer in charge ng QCPD. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. So yun po, nakakalungkot na balita ng pulis na siniswelduhan ng taong bayan, siya pa ay nang-abuso. Although, again, sabi nga ni Jose Claire Castro, isolated case. Sana nga, isolated case lang ito. At saludo ako sa mabilis na aksyon ng Quezon City Police Director. Although, na-relieve siya, at tapos, hindi na rin siya nagreklamo. Tinanggap lang niya. Respeto command decision. But yung testimony ng nanay ng mga biktima na mabilis ang aksyon, yung Quezon City Police Director pang nag-encourage sa pamilya ng biktima na magreklamo, maganda yun. Maganda. So, very encouraging. But dito nga, hindi perfecto ang organisasyon. May mga ganyang pulis na malasing lang tapos papasok na ayan. So ano ba? Mas ligtas ba tayo ngayon? Depende kay Jose Claire Castro. Hindi niya nakita Baka not counted na naman yan. Baka isolated case. Pasensya na. Palagi nating i-repair kay Jose Claire Castro na dapat makita niya para ma-counted. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Sa Sitio Garden ug akong bisitahon si kuya ug si ate sa ilang karaan nga balay. Ayo! Ayo ate! Naitaw? Ay mayong udto te. Sakat ko sa inyong balay. Karon mo na ni ang unang balay ni kuya ug ni ate sa natagaan na mo gero. Una ni ang una nila nga balay ug karon nagpatukod na sila og bag-o. Nakatukod na ni karon og bag-o. Apan nakaato pa sila wala pa nila na ulian. So mo ni ang karaan nila nga balay. Mo na ni ang karaan nga balay ni kuya. Kay nakatukod akong balay. Oo. Kay nakaabot naman gyud ang gihinabang sa kuha. Oo. Dako gyud akong pagpasalamat. Oo. So atong bisitahon niya ang imong balay nga bag-o nga ipatukod ya. Atong bisitahon. Karon bisitahon namo ang balay ni ate ug ni kuya. Og karon nakakuha na gyud sila, nakapatukod na sila og bag-ong balay. Og nindot na gyud ang ilang atop. Maayo na gyud nga lantawon. Wala pa gyud mahuman. Natupan pa. Natupan pa. Salamat gyud mi kay posible ularan pa. Og karon ate kuya unsa inyong maistorya nga nindot na kaayo inyong balay, nakatukod na mo og bag-o. Pasalamat mi karon sa Ginoo kay nakaabot ni karon ang kuan hinabang sa amoa. Ug salamat pud sa nagabidyo nga hatag niya diri sa amoa nga hinabang.
Salamat sa Salamat gud sa nagtanaw sa tanaw sa video. nag-video sa nag-sponsor. nag-sponsor o Salamat po Tabang. sa nagtabang. Mm-mm. salamat pa din Pasalamatan sa namo ang Ginoo nga niabot gid ang abot gyud ang ginabang. gihinabang diri. Ako Mm. So, Sige, sir. nakaatok na gid ni og Hindi sin nga na mi bag-o. ulanan. So salamat kayo ya. Salamat na gid kayo. Salamat.